Kabanata 371. Ang perang ito ay dapat gamitin bilang kapital para sa pagbawi ng kanyang kumpanya. Tama. Natanggap niya itong pera sa iba. Ito ay hindi talaga pag-aari sa kanya sa unang lugar. Hindi ka lang uupo at panuurin ang pamilya mo na kinukuha ng mga loan shark. Di ba? Desperado na sabi ni David. Kung hindi ka papatayin ng mga loan shark, gagawin ko. Sa sobrang galit sa kawalang hiyaan ng anak. Ipinagpatuloy ni Gladys ang paghampas ng Wally kay David. Thea, please. Ako lang ang kapatid mo. Pakiusap. Thea, iligtas si Davy. Natuto na siya ng leksyon. Hindi na niya uulitin ang pagkakamaling ito kailanman. Lumuhad ang mag-asawa sa paanan ni Thea at patuloy na nagsusumamo. Matapos bugbugin si David ay tumingin si Gladys kay Thea. Thea, may pera ka naman sa card di ba? Bakit hindi mo sila tulungang bayaran ang utang? Maari mong bawiin ang pera sa kalaunan. Ngunit kung mawawala ang iyong kapatid, mawawala siya ng tuluyan. Nanay, inilagay si Thea sa pwesto. Ito ay hindi lamang isang maliit na kabuuan. Mahigit $1 bilyong ang pinag-uusapan nila dito. Ma, hindi naman lihaytimo ang mga loan. Paano kung makipag-ugnayan tayo sa pulis? Huwag. Gumapang si David kay Thea at nagpatira pa sa harap niya. May mga lalaki si Maximus sa buong lugar. Kung tatawag ka ng pulis, gagawa siya ng aksyon. Matatapos na ang pamilya natin. Ngunit ang 800 milyon ng utang na may $600 milyong na interes ay sobra na. Hindi payag si Thea na bayaran ang kanilang utang. At saka, kasalanan pa rin ni David. Bakit kailangan niyang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali? Tumawag ka ng pulis. Walang paraan na makakalaban nila ang pulis. Hindi mahalaga kung gaano sila ka-impluwensya. Matatag si Thea sa kanyang pasya. Alam ni David kung ano ang kaya ni Maximus. Si Maximus ay isang makapangyarihang tao. Ang pagtawag sa pulisya ay hindi malulutas ang anuman. Kung tumawag sila ng pulis, ang maghihirap ay ang mga kalahan. Nakikiusap ako. Thea, huwag tumawag ng pulis. Hindi siya pinansin ni Thea. Ang bagay na ito ay wala sa kanyang mga kamay. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan. Nadismaya, bamulong si David. Tapos na tayo para. Walang sinabi si Gladys. Siya ay lubos na naniniwala na ang pagtawag sa pulisya ay isang magandang ideya. Samantala, si Benjamin, na walang pakialam sa lahat, ay umupo sa tabi at humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Maya-maya, dumating ang mga pulis. Pagkatapos magtanong ng ilang katanungan, sinabi nila kay Thea at sa iba pa na titingnan nila ang bagay na iyon. Pagkatapos, umalis sila pagkatapos na subukang bigyan sila ng katiyakan sa pamamagitan ng kalahating pusong pangungutya. Kasabay nito, si Maximus ay nasa isang clubhouse kasama ang isang hepe mula sa puwersa ng pulisya. Jackie Cohen, ipinapangako ko na makakatanggap ka ng ilang beses pagkatapos nito. Bahagyang kinawian siya ni Jackie at sinabing, Maximus, subukang huwag hayaang mawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Ang Kensington ay nasa ilalim pa rin ng jurisdiction ng Blythe King. Pagkatapos ng lahat, magiging maayos din. Pagyayabang ni Maximus na may ngiti sa labi. Nalaman ko na ang backer ni Thea, ang Black Dragon, ay gumawa ng mga kaaway sa maraming makapangyarihang tao. Lahat sila ay sumisigaw para patayin siya. Hindi sila magtataka kung may mangyari sa mga kalahan. Hindi lang siya matalinong tao kundi matalino rin. Sa mga katangiang ito, nakuha ni Maximus ang pagkakataon at bumangon sa perpektong oras. Kung hindi, hinintay niya na magtago ang mga bigwig bago siya bumangon bilang bagong hari ng underworld ng Kensington. Sa kalahans, nagtipon ang buong pamilya. Walang siglang nagsalita si David. Sinabi ko sa iyo na hindi ito gagana. Umalis ang pulis pagkatapos ng ilang simpleng tanong.
Dapat ay naabisuhan na si Maximus ngayon. In time. Gag-antay siya sa aksyon natin. Nang marinig ito ni Gladys ay nabalot ng takot. Hinayla niya ang manggas ni Thea. Thea, ang mga taong ito ay mabisyo at malamig ang dugo. Hindi tayo dapat makisali sa kanila. Dahil mayroon kang pera sa iyong card. Bakit hindi mo nalang bayaran ang mga ito? Aayusin yan lahat ng problema nila. Tumango si David. Tama. Nakikiusap ako. Pakiusap. May oras pa tayo. Mag-withdraw ka na lang ng pera. Tumayo si Thea at sinabi sa kanila. David, ikaw ang may gawa nito. Bakit kailangan kong linisin ang kalat mo? Nanay, naluluhan na naman si David. Tumungo siya sa bintana at naghanda sa pagtalon muli. Kasalanan ko lahat. Dapat mamatay na lang ako. Hinayla siya ni Alisa pabalik sa oras. Kahit alam ni Gladys na si David ang may kasalanan. Nag-iisang anak niya ito. Dahil ang pinsala ay nagawa. Walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Tumayo siya at pinagsabihan si Thea. May ibang nagbigay sa iyo ng pera in the first place. Bakit hindi mo nalang gamitin para iligtas ang kapatid mo? Siya lang ang kapatid mo. Willing ka ba talagang panuurin siyang tumalon sa 8th floor? Ako. Kailangan ko bang ihagis ang sarili ko sa bintana para mailabas mo ang pera? Pagkasabi niya noon ay pumunta na rin si Gladys sa bintana. Hinarang siya ni Benjamin. Lumingon siya at tumingin kay Thea. Thea, we can't offend these powerful people. Magbayad ka na lang at magiging diver na ang lahat. Pinipilit niya ang lahat sa pamilya ni Thea na harapin ang problemang ito. Napasigaw si Thea sa sobrang inis. Fine. Ayos lang. Magbabayad ako. Kontento ka na ba? Kabanata 372. Walang ibang choice si Thea. Sa puntong ito, ang tanging magagawa na lang niya ay kunin ang pera at tapusin ito. Dahil ang pera na ito ay nanggaling sa ibang tao, hindi siya nakaramdam ng kakila-kilabot na pabayaan ito. Natahimik si Gladys nang sumuko na si Thea sa kanilang kalokohan. Bumantong hininga siya. Salamat, Thea. Paglingon kay David, hinarap niya ito ng mahigpit. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang lumabas ng bahay nang walang pahintulot ko. Oo naman. Alam ni David na wala siyang magagawa kundi ang pumayag. Pagkatapos ng mainit na talakayan, nagpasya si Thea na ang pinakamagandang paraan ay ang pagbabayad ng mga utang ng kanyang kapatid. Kumatok. 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 May kumatok mula sa pinto. Sagutin mo ang pinto, Benjamin. Sabi ni Gladys sa asawa. Sinagot ni Benjamin ang pinto. Si Amon at isang babaeng nasa mid-20s ang nakatayo sa labas. Naka-suit and tie ang lalaki. Naka-professional outfit ang babae. Tiningnan sila ni Benjamin at nagtanong. Maaari ko bang malaman kung sino ang hinahanap ninyo? Nagtanong ang lalaki. Nandito ba si Thea Callahan? Oo at ikaw. Sumagot ang lalaki. Magandang araw po sa inyo sir. Galing po kami sa bangko. Nandito kami ngayon para abisuhan si Thea tungkol sa kabuuan ng pera niya sa kanyang account. Pasok ka na. Bagamat hindi naiintindihan ni Benjamin ang nangyayari, pinatuloy niya sila. Matapos silang pasukin, tinawag niya, Thea, hinahanap ka nila. Ano? Napatingin sa kanila si Thea na kinakabahan. Pagkatapos, tumayo siya at nagtanong, Hey ikaw. Nagsalita ang lalaki. Hello, Thea. Galing kami sa bangko. Narito ang bagay. Si Mr. Zenos ay nakagawa ng kaunting pagkakamali at hindi sinasadyang naglipat ng halagang $2 bilyong sa iyong bank account kanina. Kinuha ng babae ang ilang mga dokumento ang nakalipas at sinabing, ito ang record ng paglilipat. Si Mr. Zenos ay mayroon. Gustong ilipat ang pera sa isang kumpanya. Ngunit nakapasok ito sa iyong bank account nang hindi sinasadya. Nagpatuloy ang lalaki. Hindi sa iyo ang halaga nito. Sa ngalan ng bangko at ni G.
Zenos, hinihimok mong ibalik ito. Nandito lang kami para ipaalam sa iyo. Sa lalong madaling panahon, ililipat namin ang pera sa iyong bank account back kay Mr. Zenos. Kung nagastos mo na ang ilan sa mga ito, tiyak na ibabalik mo ito kaagad. Kung hindi, kakasuhan ka sa korte. Ang kanilang barrage of demands ay tumama kay Thea na parang isang truck. Nakaugat si Thea sa kanyang kinatatayuan. Agad namang tumalon si David na nasa sofa at sumigaw. Bullshit! Si Mr. Zenos ang nagbigay ng pera kay Thea mismo. Sino ba kayong mga tao? Magwala, sinasabi ko sa iyo. Huwag mong isipin ang pagbabalik kahit isang sentimo. Ang halagang ito ng pera ang naging linya ng kanyang buhay. Ano ang gagawin niya sa kanyang utang kung wala ang pera? Kung wala ang pera, para siyang patay. Simpleng wika ng lalaki. We're here just to inform Thea. Ayan yun. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Sumunod naman ang babae. Di nagtagal. Ang mga kalahan na lang ang natira. Maluhaluhang pakiusap ni David. Huwag mong ibalik ang pera. Thea, magiging patay na ako kung wala akong pambayad sa utang ko. Umupo si Thea sa sofa na parang mas nauuto. Sinabi niya sa pagbibitiw, ang pera na ito ay hindi akin sa unang lugar. Ibinigay ito sa akin ni Mr. Zenos dahil natatakot siya sa galit ng Black Dragon. Ngayong nagbitiw na ang Black Dragon, natural lang na gusto niya itong ibalik. Hindi mo maibabalik. Thea, sinubukan ni Gladys ang lahat para hikayatin siya. Paano natin ililigtas si David nang walang pera? Hindi ko rin alam. Nawala si Thea, bagamat si Richard ang naglipat sa kanya ng pera. Malaya siyang bawiin ito sa tuwing masusumpungan niyang comfortable. Higit sa lahat, 1.5 billion na lang ang natitira sa kanyang card. Hinihiling ni Richard na ibalik niya ang 2 milyong dolyar. Kahit na nailipat na niya ang lahat ay kulang pa rin siya ng 500 milyon. Dadalhin siya sa korte kung hindi niya ito maibalik. Di nagtagal pagkaalis ng mga kinatawan ng bangko. Nakatanggap si Thea ng abiso mula sa bangko. Lahat ng pera sa kanyang card ay inilipat palayo. Si Richard siguro ang nasa likod nito. Si Richard ay isang maimpluwensyang tao. Ang paghingi sa bangko na ilipat ang pera sa kanyang card pabalik sa kanya ay isang simpleng gawain. Nang wala ang pera, ang iba pang mga kalahan ay nagsimulang magpanik muli. Ano ang gagawin natin ngayon? Si David ay muling nagsimulang umiyak. Nababalisa na lang ang mga kamay ni Gladys. Nataranta ang buong pamilya. Nang akala nila ay sapat na ang kanilang pagkabalisa. Narito ang liham ng abogado ng Zenos upang palalin ang mga bagay. Inakusahan nitong si Thea ng labag sa batas na pag-aari ng yaman ng iba at pag-abuso sa 500 milyong dolyar. Hiniling nito na ibalik niya ang mga pondo sa loob ng isang tiyak na panahon. Kung hindi, siya ay kakasuhan sa korte. Sabi nga sa kasabihan kapag umuulan, bumubuhos. Bago pa man nila mabayaran ang mga utang ni David, inilipat na ng mga Zeno ang pera sa bank account ni Thea. Ang mga kalahan ay nasa isang ganap na krisis. Nagtipon sila, walang nagawang magbitaw ng kahit isang salita. Nakaka-suffocate ang atmosphere. Mag-isip ka ng isang bagay. Mom! Desperado. Binasag ni Alisa ang katahimikan. Walang magawa si Gladys. Ano kaya ang ginawa niya? May utang sila sa Zenos ng 500 milyon. Idagdag iyon sa 800 milyong pautang at ang mga interes at ang halaga na kailangan nila ay astronomical. Kahit na ibenta nila ang kalahan sa Eternality Group, hindi pa rin sila magkakaroon ng sapat. Ikaw lang ang pag-asa ni David. Thea, malungkot na tumingin si Gladys kay Thea. Paano? Sigaw ni Thea. Ang pera ay hindi siya sa unang lugar. Natural lang na gusto itong ibalik ng mga Zenoses. Gayunpaman, ninakaw ni David ang 500 milyon mula sa kanyang bank account. At napilitan siyang bayaran ang utang nito. Wala pa siyang 500 milyon para kay David sa ngayon.
Lalo na ang 1 bilyon. Thea, hindi mo ba kilala ang isang grupo ng mayayamang lalaki? Subukan mong matulog sa kanila. Sa ganoong paraan, magagawa mong sampal. Malakas na sinampal ni Thea si Alisa sa mukha at umirap. Bakit ko naman lilinisin ang kalat na ginawa ng asawa mo? Kung desperado ka na, bakit hindi mo sila samahan matulog? Napaluha si Alisa. Gagawin ko kung gusto nila ako. Paano magiging interesado ang makapangyarihang mga lalaking iyon sa isang tulad ko? Tama siya, Thea, nakikiusap ako sa iyo. Lumuhad muli si David sa sahig. Siguro naman hindi ka basta na lang nabubugbog. Di ba? Hanapin ang Black Dragon. Hindi ba siya ang chairman ng Majestic Corporation? Hindi ba't mayaman siya? Paano si Mr. Watson? Isa rin siyang mayaman. Magpalipas ng gabi kasama sila. Kung magagawa mo ang mga ito, hindi ko na kailangang magdusa. Ikaw, tumingin sa kanila si Thea na may luha sa galit at kawalan ng pag-asa. Isang ano ang kinalaman nito sa kanya? Iniwan ang katotohanan na sila ay nagnakaw mula sa kanya. Hinihiling nila sa kanya na matulog sa mayayamang lalaki upang makuha ang kanilang pera. Napatikip siya ng mga kamay sa bibig at lumuluha na tumakbo palabas. Makulimlim ang langit. Boom! Nagkidlat sa pagitan ng mga ulap. Pitter-patter, para bang umaayon sa maasim na kalooban. Nagsimulang bumagsak ang matabang patak ng ulan mula sa madilim na kalangitan. Tumayo si Thea sa ulan. Pakiramdam niya ay ang kulay abong kalangitan ay isang tumpak na representasyon ng kanyang sariling damdamin. Pakiramdam niya ay malungkot ang kanyang buhay. Sa nakalipas na 10 taon ay namuhay siya bilang isang babaeng may kapansanan. Siya ang katatawanan ng Kensington at isang pabigat sa kanyang pamilya. Nang nagsimula ng bumuti ang mga bagay, nangyari ito. Naging smooth sailing ang lahat kasama ang Black Dragon na umaalis sa kanya mula sa likuran. Ngayong nagbitiw na siya, pakiramdam niya ay bumaliktad ang buhay niya. Bakit? Bakit ako? Nakatayo sa ulan. Sumigaw siya ng walang pag-asa. Gayunpaman, walang tugon. Tuluyan nang humipa ang ulan. Mag-isang nakaupo sa bus stop si Thea. Basang-basa siya sa ulan. Ang basang damit niya ay damaykit sa kanyang balat na kitang-kita ang kanyang hubog na figure. Anong gagawin ko? Matagal siyang nag-isip. May utang siya ngayon sa Zinos ng 500 milyon. Bilang karagdagan, ang kanyang kapatid na lalaki ay may utang na 800 milyon sa mga loan shark. Idagdag ang interes sa equation at ang kabuuan ay lumampas sa mahigit 1 bilyon. Siya ay may utang na humigit kumulang $2 bilyong sa kabuuan. Ang Zinoses ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanila. Si Maximus ay isa ring mabisyo at cold-blooded figure ng underworld. Kung hindi siya nagbayad, ang mga kalahan ay magkakaroon din ng matinding problema. Ngunit saan siya makakahanap ng $2 bilyong? Kabanata 374. Ang mga kalahan ay nasa isang sapa na walang sagwan. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para maresolba ang problema. Isinasantabi ang mga pautang. Kinailangan nilang ibalik ang 500 milyon na utang nila sa Zinos sa lalong madaling panahon. May 100 milyon pa si Thea sa kanyang company account na pwede niyang i-withdraw. Ang vilya na ibinigay ng Black Dragon sa kanya bilang regalo ay dapat na hindi humigit kumulang 300 milyon. Dapat ay madali nilang maibenta ito sa halagang 300 milyon kahit na ibinenta nila ito ng mas mababa sa presyo ng merkado ngunit. Kulang pa rin sila ng 100 milyon. Saan siya makakakuha ng 100 milyong dolyar? Gumagala siya ng walang patutunguhan. Before she knew it, nakarating na siya sa entrance ng Majestic Corporation. Gusto niyang makilala ang misteryosong Mr. Hayden. May mga alingaw-ngaw na siya ay nasa Southern Plains na nakikipaglaban sa 28 mandirigma sa Mount
Thunder Pass at napapaligiran ng isang hukbo ng 100,000 kalalakihan. Ang ilan ay nagsabi na ang Black Dragon ay nakalabas na buhay. Ang iba ay naniniwala na siya ay namatay sa larangan ng digmaan. Hindi siya sigurado kung sino ang paniniwalaan o kung ano ang paniniwalaan. Siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, pumasok siya sa Majestic Corporation. Umupo siya sa sofa sa reception room. Nagdala ng tuwalya si Serena at pinatuyo ang buhok ni Thea. Nagtanong si Newton, "Anong problema?" "Ms. Thea, nandito ba si James?" "Hinahanap ko siya." Tumingin si Thea kay Newton at nagtanong. Sumagot si Newton, "Ang chairman ay wala dito sa ngayon. Maaari kang magpatuloy at kausapin ako. Ipaparating ko sa kanya ang mensahe mo." Ibinuka at itinikom ni Thea ang kanyang bibig na parang isda na humihingal. Gusto niyang humiram ng pera ngunit hindi niya magawang hilingin ito. Hindi siya humihingi ng maliit na halaga kundi isang astronomical figure. Narinig din niya na binuo ng Great Four ang Oceanic Commerce bilang pagsalungat sa Majestic Corporation. Habang nakatayo ang mga bagay, ito ay nasa maraming problema mismo. Wala lang. Tumayo siya at naglakad palabas. Malungkot na pinanood ni Newton ang pag-alis niya. Pagkaalis niya ay inilabas ni Newton ang kanyang telepono at tinawagan si James. Nagpapahinga si James matapos ang operasyon ni Henry. Binili siya ni Levi ng bagong telepono kasama ang kanyang lumang SIM card. Nakatulog pa lang si James nang lapitan siya ni Levi at Jean Isang. "General, may tawag sa iyo. Kanina pa ito nagri-ring at parang urgent." Gumulong si James at tumayo. "Ibigay mo sa akin." Inabot sa kanya ni Levi ang phone. Matapos makita si Newton ang tumawag, sinagot ni James ang telepono at nagtanong, "Ano ang problema, Mr. Queen? May nangyari ba sa Kensington?" "Wala naman masyado, James. Nandito lang si Thea sa Majestic Corporation, hinahanap ka." Basang-basa na siya. "Sa palagay ko ay may nangyari ngunit tumanggi siyang sabihin sa akin ang anumang bagay nang magtanong ako." "Sige, nakuha ko." Binaba ni James ang telepono. Tumingin siya sa oras. 11:00 pa lang ng umaga. Kumuha siya ng sigarilyo sa mesa at sinindihan. Tapos, tinawagan niya si Thea. Si Thea ay gumagala sa kalsada. Wala siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang susunod niyang gagawin. Tumunog ang telepono. Inilabas niya ang phone niya at nakitang si James iyon. Sinagot niya ang tawag. "Anong problema, honey?" Sagot ni James. "Naging busy ako nitong mga nakaraang araw at wala akong oras na makipag-ugnayan sa iyo. Ngayong malaya na ako, sa wakas ay may oras na akong magtanong kung kumusta ka. Ayos ba ang lahat sa bahay?" Wala naman. Maayos ang lahat ng gaya ng dati. Napahawak si Thea sa kanyang dila. Alam niyang hindi siya matutulungan ni James. Ibinigay ni James ang lahat ng pera niya. Ang kailangan niya ay higit pa sa posibleng ibigay nito sa kanya. "Honey, sabihin mo sa akin kung may nangyayari. Walang hindi ko kayang ayusin. Malapit na akong matapos dito at babalik ako sa paglipas ng 10 araw." "Sige. All the best. Maayos ang lahat dito, kaya hindi mo kailangang mag-alala." Ibinaba na ni Thea ang tawag. Tapos, umiyak siya. Yumuko siya at umiyak ng umiyak. Kabanata 375. Kung hindi lang inutil ang kanyang asawa. Kung si James lang ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao, hindi sana lalabas ang kanyang mga problema noong una. Isa, sa kasamaang palad, ang kanyang asawa ay basura. Si James ay isang walang kwentang manugang ng mga kalahan. Nakahinga si James pagkatapos tumawag. Inihagis niya ang kanyang telepono sa mesa at nagtanong, "Kumusta ang kalagayan ni Henry?" Sumagot si Levi. "Stable pa rin siya. Mabuti. Bantayan mong mabuti ang kanyang kalagayan."
Ipaalam agad sa akin kung may mali. Naiintindihan. Baka iwan mo na ako ngayon. Pagod na ako. Matutulog na ulit ako. Iniwan ni Levi ang kanyang commander sa kanyang pahinga. Humiga si James sa kama. Siya ay pagod sa buto. Naubos na niya ang kanyang lakas pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa 28 mandirigma sa Mount Thunder Pass. Ang masaklap pa, kinailangan niyang tumakas mula sa 100,000 malakas na hukbo sa buong gabi. Ang kanyang katawan ay malapit na sa limitasyon nito. Hindi lamang iyon. Ang kanyang operasyon kay Henry ay tumagal din ng 1 buong araw. Pabagsak siyang humiga sa kama at nakatulog ng mahimbing. Habang si Thea naman ay namumungay ang mga mata, bumangon siya. Alam niyang hindi nito malulutas ang anuman. Hinanap niya si Quincy. Si Quincy ay nagtatrabaho ng husto sa isang bagong bukas na restaurant sa Food Street sa Transgenerational New City. Nakasuot siya ng kasuotan at ipinakita ang karisma ng isang mature na babae. Nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ni Thea, nagtaas siya ng kilay sa pag-aalala at nagtanong. Anong problema, Thea? Ako ay nasa malalim na problema. Umiyak si Thea. Tumigil ka sa pag-iyak at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nagmamadaling umupo si Quincy sa tabi niya. Inabutan niya ito ng tisyo at sinabing, tignan mo, basang-basa na kayong lahat. Lalamigan ka. Sob. Naiiyak na si Thea. Ayos lang. Thea, ano ang nangyayari? You can tell me? Sinabi sa kanya ni Thea ang buong katotohanan. Niya kay Quincy ang tungkol sa $2 bilyong na ibinigay sa kanya ni Richard. Kung paano ninakaw ni David ang 500 milyon mula sa kanya at nawala ang lahat. At kung paano siya humiram ng 800 milyon mula sa isang loan shark. Panghuli, nalungkot siya tungkol sa kung paano inilipat ng mga Zinoses ang pera sa kanyang bank account. Nang marinig ito, pinagdikit ni Quincy ang kanyang mga labi. Sinasabi mo ba na mayroon kang $2 bilyong na halaga ng utang? Oo, naiiyak na tumango si Thea. Ang Zinoses. Sandaling natigilan si Quincy. Paanong hindi niya kilala si Richard? 1/5. Siya ay isang Zinos mismo. Gayunpaman, ang kanyang buong pamilya ay pinalayas at itinakwil ng mga Zinoses. May ideya ako, Thea. Ha? Tumingin si Thea kay Quincy at nagtanong. Ano iyon? Sabi ni Quincy, kailangan mong ibalik ang utang mo sa mga Zino. Kung hindi, malalagay sa matinding problema ang iyong pamilya. Sa kabilang banda, ang mga pautang na hiniram ng iyong kapatid ay maaaring iwaksi sa tulong ng ilang makapangyarihang tao. Hinatak ni Thea ang mga damit ni Quincy at nagmakaawa. Kailangan mo akong tulungan. Hindi ko kayang tulungan ka. Kahit na ako ang Vice President ng Transgenerational Group. Wala akong koneksyon sa sinumang maimpluwensyang. Iisang tao lang ang makakatulong sa iyo, Xavier Watson. Tumingin ng malalim si Quincy sa mga mata ni Thea. Ha? Mr. Watson. Tumango si Quincy. How about this? Tatawagan ko siya ngayon. Gustong tanggihan ni Thea ang kanyang alok ngunit ngayong dumating na ito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Tumango siya. Tinawag ni Quincy si Xavier at ipinaliwanag ang nangyari. Sa villa ng Watsons. Malalim ang iniisip ni Xavier matapos malaman ang nangyari. Si Thea. Hindi pa rin niya makakalimutan si Thea after all this time. Dahil lamang sa kung gaano ka-impluwensya at pananakot ang kanyang asawa kaya hindi na ito nang ahas na lumapit sa kanya. Ngayon, iba ang mga bagay. Ang balita ng pagbibitiw ng Black Dragon ay nagdulot ng kaguluhan. May mga alingaw-ngaw din sa internet na ang Black Dragon ay nasa Southern Plains na nakakulong sa pakikipaglaban sa 28 mandirigma at tinutugis ng napakalaking hukbo. Dahil si James ay nagbitiw at hindi na ang Black Dragon. Ano ang dapat katakutin? Hindi lang iyon. Nakagawa din siya ng maraming maimpluwensyang kaaway.
Isinasantabi ang lahat ng bagay. Hindi siya pababayaan ng Five Provinces Business Alliance pagkatapos niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon para sapilitang kunin ang transgenerational New City. Mas mabuti kung namatay siya sa Southern Plains. Kahit na mabuhay siya, malalagay siya sa matinding problema sa sandaling bumalik siya sa Kensington. Sa pag-iisip tungkol dito, napangiti si Xavier ng umaasang, "Akin ka na sa wakas." Thea, walang ibang pagpipilian si Thea. Ang tanging nakapagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya ay si Xavier. Naghintay ang dalawa sa isang restaurant. Mabilis na dumating si Xavier sa abot ng kanyang makakaya. Kalahating oras lang nakarating siya sa kwarto ng restaurant. Mukha siyang gwapo at sakit-akit. Nakasuot siya ng designer suit at mamahaling relo. Pagpasok, binati niya ang dalawang babae. "Hello, Thea." "Hey, Quincy." Tumayo agad si Thea. Mr. Watson." Nanatiling nakaupo si Quincy. Umupo siya sa gilid at binigyan siya ng isang maliit na ngiti. Itinuro niya ang isang bakanteng upuan sa tabi ni Thea at sinabing, "Have a seat, Xavier." Umupo si Thea sa upuan niya. Ganon din si Xavier. Magkatabing nakaupo ang dalawa. Inayos ni Thea ang kanyang posisyon para manatiling malayo kay Xavier. Sinulyapan ni Xavier si Thea at nagtanong na may nakakaakit na ngiti. "By the way, where's your husband, James?" Nasa business trip siya. "Ganoon ba?" Nagkibit balikat si Xavier habang nakangiti pa rin. Alam niya ang pagkakakilanlan ni James. Ang asawa ni Thea, si James, ay ang may-ari ng Majestic Corporation at ang kilalang Black Dragon. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon ng dalawa si James. Iba't ibang pagkakakilanlan. Alam niyang nasa Southern Plains si James. Maaaring namatay siya sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass. Pupunta sa isang business trip. Palusot lang iyon. "Thea, sinabi sa akin ni Quincy ang lahat. Sasabihin ko ito. Daan-daang milyon ay walang kahulugan sa akin. Gayunpaman, bakit kailangan kitang tulungan? Hindi naman kasi tayo nasa isang relasyon o kung anuman." Si Xavier ay tumaya sa posibilidad na si James ay namatay sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Nakaligtas man siya, wala siyang banta kay Xavier. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na ituloy si Thea hanggat gusto niya. Dugtong agad ni Quincy, "Si Xavier, Thea's my best friend and a former classmate of mine. Close kami sa isa't isa. Quincy, malugod kung tutulong kung ito ay ibang bagay. Ngunit mayroong pera na kasangkot dito." Hindi banggitin ang dami ng kailangan ni Thea ay nakakabaliw. "Hindi ako nagpapatakbo ng charity. Alam mo ba, pagmamakaawa ni Thea, Mr. Watson, wala akong ibang mapupuntahan. Please, kailangan mo akong tulungan." Ang malungkot niyang ekspresyon ay nagparamdam sa kanya si Xavier. Nag-deliberate siya saglit at nagmumungkahi. "Bakit hindi mo hiwalayan si James at pakasalan mo ako? Tutulungan kitang lutasin ang isyong ito. Maging ang zinoses o ang mga pautang ng iyong kapatid. Tutulungan kita. Bibigyan pa kita ng $1 bilyong para makapagtatag ka ng sarili mong negosyo." Kung tutuusin, ang target ng Oceanic Commerce ay ang Black Dragon. Hindi ikaw. Well, nag-alinlangan si Thea. Sinubukan siyang kumbansihin ni Quincy. "Bakit ka nag-aalangan, Thea? Si Mr. Watson ay isang mas mahusay na kandidato kaysa sa iyong walang kwentang asawa kahit anong tingin mo dito. Bakit hindi na lang tanggapin ang alok niya?" Nagpupumiglas si Thea sa loob. Diborsyo. Pinag-isipan niya ito. Pagkatapos ng diborsyo, gusto niyang makasama si James ng Majestic Corporation. Hindi si Xavier. Nairita si Xavier nang makita ang kanyang kawalan ng katiyakan. Malamig niyang hinarap si Thea. "Yan ang offer ko sa iyo. Kung pumayag ka, tawagan mo ako."
Nag-walk out siya at umalis. Sigh, napabuntong hininga si Quincy. Thea, binigyan kita ng paraan para makaalis sa iyong miserableng sitwasyon. Bakit hindi mo sinamantala ang pagkakataon? Wala na akong ibang magagawa ngayon. Hindi ko maintindihan kung anong maganda kay James. Kung ako sa'yo, matagal ko na siyang tinalikuran. She then stood up. At least pag-isipan mo. Pwede. Tumayo siya at bumalik sa trabaho. Sob. Pagkaalis nila, muling tumulo ang mga luha sa mga mata ni Thea. Ayaw niyang ibenta ang kanyang katawan kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Nadurog ang puso niya sa puot at apdo. Kinasusuklaman niya si David. Bakit kailangan niyang magnakaw sa kanya? Bakit kailangan niyang sumugal? Bakit kailangan niyang mangutang ng marami? Kung hindi dahil kay David, wala sa mga ito ang mangyayari. Pagkaalis ni Xavier ay agad niyang hinanap ang mga Zinoses. Ang Watsons at ang Zinoses ay bahagi lahat ng Five Provinces Business Alliance. Kahit na sila ay mula sa Kensington at North Kensington ayon sa pagkakabanggit. Sila ay nagpapanatili ng isang malapit na relasyon sa villa ng Watson sa Goodview Villa District. Personal na tinanggap ni Xavier si Zack. Welcome, Mr. Zinos. Matagal na, Xavier. Niyakap nila ang isa't isa. Sa foyer ng unang palapag ng villa, ngumiti si Zack. So ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Mr. Watson. Nagpasya si Xavier na ipasok ang puso ng bagay. Narinig ko na nagbigay ng Zinoses ng $2 bilyong kay Thea. Narinig ko rin na binawi mo ang 1.5 bilyon at kailangan mo ng 500 milyon pa para maibalik. Dumilim ang mukha ni Zack. Lahat ng 3 henerasyon ng kanyang pamilya ay nagdusa dahil kay James. Lumuhad pa ang kanyang ama kay Thea. Nakakahiya. Ang Black Dragon ay isa ng disgrasyadong figure. At may mga chismis pa na namatay siya sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Ito ang perpektong pagkakataon para sa mga Zinoses na maghayganti. Xavier, sinusubukan mo bang mamagitan para kay Thea? Mabilis na naglinis si Xavier. Hindi mo ako naiintindihan. Bakit ako mamagitan para sa kanya? Ang gusto ko lang hilingin ay hikayatin mo siyang magbayad kaagad. Hindi. Teka. I'd mande siya kaagad. Mas mabuti pa. I'd mande siya ngayon. Itulak mo siya sa bingit. Ha? Naguguluhan si Zack. Tinaasan niya ng kilay si Xavier. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng nakakaloko si Xavier at sinabing, interesado ako kay Thea. Kung hindi mo siya itulak sa bingit, hindi siya mahuhulog sa aking mga bisig at magmakaawa sa akin na tulungan siya. Oh, tuwang-tuwa si Zack. Sige, dahil ginawa mo ang iyong paraan para humingi ng tulong sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya. Ipapaalam ko kaagad sa korte para makatanggap siya ng summon. Ang pagsubok ay magsisimula bukas. At lahat ng mga pinansyal na asset ng mga negosyo sa ilalim ng Callaghans ay mapi-freeze. Ikaw ang pinakamahusay na wingman na maaari kong hilingin. Tumawa si Xavier. Sa tulong ni Zack, ang pagkuha ng kanyang mga kamay kay Thea ay kasing dali ng pie. Gayunpaman, hindi ito sapat. Inimbestigahan niyang mabuti si Thea. Alam niyang binigyan siya ni James ng villa at marami pang mahahalagang gamit. Kung ibinenta nila ang lahat, hindi sila mahihirapan sa paghahanda ng $500 milyong sa pamamagitan ng mga koneksyon ng Watsons. Nakipag-ugnayan siya kay Maximus, ang malapit ng maging bagong hari ng Underworld, sa isang clubhouse sa Kensington. Ito ang teritoryo ni Maximus. Sa isang marangyang silid, sumasayaw ang isang dosina o napakagandang babae na may hubog na figure. Si Maximus ay nasa gitna ng mga talakayan kasama ang iba pang pangunahing tauhan ng Underworld tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan ni Dawson, Nine Fingers, at ng iba pang teritoryo.
Pinaplano nila ang pag-iisa ng underworld sa Kensington. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang subordinate. Maximus, nandito si Mr. Watson. Sumigaw si Maximum. Papasukin mo siya. Hindi nagtagal. Pumasok ang isang lalaking nakasuit. Si Xavier iyon. Umupo si Maximus sa sofa at pinag-cross ang mga paa. With a gorgeous woman in his arms. He looked at Xavier as he approached and remarked sarcastically, "What a rare treat to cross paths with the Watsons today. Ano ang utang ko sa kasiyahan?" Tense ang atmosphere sa kwarto. Ang Watsons ay kinatawan ng Kensington sa Five Provinces Business Alliance. Sila ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya na may kabuuang mga ari-arian na daan-daang bilyon. Dahil lahat sila ay sangkot sa malilim na pakikitungo. Hindi maiwasan ni Maximus na kabahan. Pumasok si Xavier at umupo. Nakangiting sabi niya, "Nauuna ang reputasyon mo, Maximus. Nandito ako ngayon para makipagnegosyo sa iyo. Tutulungan kitang umakyat sa tuktok at maging bagong hari ng underworld sa Kensington." Oh, napatingin si Maximus kay Xavier nang may pagtatanong. Sabi ni Xavier, "Mula ngayon, ang Five Provinces Business Alliance ang magiging anak mo. Walang sinuman sa Kensington o sa 5 probinsya ang mangangahas na hawakan ka." Pagdinig ito, natuwa si Maximus. Agad niyang tinuro ang ilang nakapaligid na babae at nag-utos. Ikaw, at ikaw. Anong nakatayo ka dyan? Bilasan mo at pagsilbihan mo si Mr. Watson. Matagal nang binalak ito ng Watsons. Sa lahat ng mga taon na ito, nagsagawa lamang sila ng mga legal na negosyo at hindi kailanman sinasangkot ang kanilang sarili sa malilim na pakikitungo. Ito ang perpektong pagkakataon. Gusto ng Watsons ng pupe. At si Maximus ang perpektong kandidato. Dahil hindi angkop para sa iba pang Watsons na nagpapakita ng kanilang sarili. Si Xavier ang tamang tao para sa trabaho. Kumaway si Xavier. Tinatanggihan na aliwin ang mga babae sa mga nakasisiwalat na damit. Tumingin siya kay Maximus at sinabing, "Nabalitaan ko na ang kapatid ni Thea, si David, ay humiram ng $800 milyong na halaga ng mga pautang sa iyo." Oo, Mr. Watson. May kinalaman ba ang mga kalahan sa iyo? Casual na ikinaway ni Xavier ang kanyang mga kamay. Hindi. Gusto kong i-pressure mo sila. Pinakamainam na mahuli mo si David upang ang mga kalahan ay madala sa karagdagang pagkataranta. Huwag mag-atubiling gawin ang anumang gusto mo. Hanggat ang mga bagay ay hindi mawawala sa kontrol. Ang Watsons ay magtatakpan para sa iyo. Hyperlink, THAPS. www.impressware.com/article/680100494/ High inventory can be a challenge for microscope telescope companies. Amscope focused on reliable microscope telescope. Oborigirl katumbas true, T. Salungguhit blank. Pagtagumpayan ang mataas na mga hamon sa inventaryo sa industriya ng optics. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy, Amscope sa Impressware. Naiintindihan. Tumango si Maximus. Hindi umalis si Xavier. Mayroon siyang ideya tungkol sa kontemporaryong dinamika sa Kensington. Dahil sa nangyaring patungkol sa Grade 4, maraming underworld kingpins na pumunta sa sementeryo ng Cadence at natakot sa kanilang talino ng 10,000 tao na hukbo. Pagkatapos, nagmamadaling naghuhugas ng kanilang mga kamay sa industriya at nagtatago. Ang underworld ay nagulo. Ang binalak niyang gawin ay itaguyod si Maximus bilang bagong hari ng underworld ng Kensington. Dinala niya ang bagay na iyon at nag-isip ng ilang mungkahi para kay Maximus. Kasabay nito, sa Southern Plains, si James ay natulog sa umaga. Nagising siya sa hapong gutom. Pagkaalis niya sa kama,
Nilamon niya ang pagkain niya. Nababawasan na ang pagod niya kaysa kanina. Sa isang conference room ng isang base militar, maraming kilalang general ng Southern Plains ang nagtipon. Nasa harapan nila si James. Kahit na nagbitiw na siya sa kanyang pwesto, palagi siyang tanging commander-in-chief sa puso at isipan ng mga general at ng Black Dragon Army. Sa isang salita, dadaan sila sa impyerno at mataas na tubig para sa kanya. Tumayo si Levi at nagulat. Punong-pinuno. Ang mga sugo ng 28 bansa ay dumating na sa katimugang kapatagan. Nakatipo na sila ngayon sa harap ng konsulado ng Pauletstown Consulate General. Hinihiling na palayain namin ang mga bihag. Pakawalan sila. Kinaykit ni James ang kanyang mga mata. Walang pagkakataon sa impyerno. Alinsunod sa internasyonal na kasanayan. Hiling sa kanila na magbayad ng kanilang pantubos para mapalaya natin sila 1,000,000 para sa isang karaniwang sundalo. 10 bilyon para sa isang general. At 5 bilyon para sa isang tenyente. Bilang karagdagan, dagdagan ang kabuuan ng isang beses. Magbayad, at pakakawalan namin sila. Kung hindi, ay execute natin silang lahat. Naiintindihan. Tumango si Levi. Ang bilin ni James. Levi, dahil nag-resign na ako sa aking post. Hindi ako nararapat na magpakita ng sarili. Ipauubaya ko sa iyo ang negosasyon. Isama si Henry at ang mga general at tinyente ng 28 bansa sa konsulado general ng Pauletstown. Kung hindi sila nagbayad ng pantubos, patayin ang mga bihag. Opo, Ginoo. Oh, by the way, may naalala si Levi. Sabi niya, kumakalat ang tsismis sa internet na namatay ka sa battlefield sa Mount Thunder Pass. Oh, tinaas ni James ang kanyang kilay. Nagsasagawa siya ng operasyon kay Henry nang makabalik siya. Ngayon lang siya nagising. Dahil dito, hindi niya alam ang kumakalat na tsismis. Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, sinabi niya, dahil lumabas na ang balita, utusan ang hukbo ng Black Dragon na opisyal na ipinahayag na ang Black Dragon ay namatay sa isang heroic na kamatayan sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains pagkatapos na tugisin ng isang hukbo ng 100,000 lalaki. Natigilan si Levi. Anong ibig mong sabihin? Casual na sinenyasan siya ni James. Just do as I say. Naiintindihan. Hindi nagtagal si Levi sa conference room. Mabilis siyang tumalikod para umalis. Pagkaalis, agad siyang nag-utos. Ilabas ang lahat ng mga general at tinyente ng kaaway sa kanilang mga selda at ihatid sila sa Consulate General sa Pauletstown. Kasabay nito, dalhin ang Black Shadow General. Tandaan, ang kanyang kalagayan ay kasalukuyang hindi matatag. Kaya ingatan mo yan. Pagkatapos magbigay ng mga order, si Levi ay tumungo sa Pauletstown. Kabanata 379. Ang Pauletstown ay isang malaking lungsod malapit sa hangganan ng Southern Plains. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng Consulate General ng Pauletstown. Ladies and gentlemen, ito ang Consulate General ng Pauletstown. Ang mga balita tungkol sa mga pag-unlad sa hangganan ng Southern Plains ay umiikot sa nakalipas na ilang araw. May mga alingaw din na ang Commander-in-Chief ng hukbo ng Black Dragon. Ang Black Dragon mismo ay namatay sa larangan ng digmaan pagkatapos ng isang matinding labanan laban sa 100,000 malakas na hukbo ng 28 bansa. Ang mga general ng 28 bansa ay nabalitang banihag. Ano ang katotohanan ng sitwasyon? Matiyagang maghintay sa pagdating ng general. Sa sandaling iyon, huminto ang isang convoy sa harap ng Consulate General. Bumaba si Levi sa convoy. Kasunod nito, lumitaw ang mga ganap na armadong sundalo na nag-escort sa mga general ng 28 bansa. Napilitang lumuhad ang mga general na may nakatutok na baril sa likod ng kanilang mga ulo. Sumugod ang mga reporter at pinalibutan si Levi.
Agad na itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa mga mamahayag. Umatras ng ilang hakbang ang mga reporter. Pinaalis sila ni Levi. Tumayo kayo. Naiintindihan. Bumalik ang mga sundalo sa pagtutok ng kanilang mga baril sa mga bihag. Humakbang si Levi at tumingin sa mga reporter. Eksaktong 5 minuto ang mayroon kayo. Magtanong ka. Agad namang nagtanong ang isang reporter. General Levi, maaari mo bang linawin ang impormasyon tungkol sa labanan sa Mount Thunder Pass? Oo. Tumango si Levi at sinabing, tulad ng alam mo, bago siya magbitiw, nilipol ng Black Dragon ang karamihan sa puwersa ng kalaban noong panahon niya sa Southern Plains. Sa aming mga kaaway, siya ay walang iba kundi isang napakalaking nakasisira sa paningin. Masasabi kong may katiyakan na ito ay talagang isang pekon laban sa kanya. Nakipaglaban ang Black Dragon laban sa 28 mandirigma sa tuktok ng Mount Thunder at nilipol silang lahat. Gayunpaman, ito ang unang yugto lamang ng kanilang balangkas. Pagkatapos lipulin ang 28 mandirigma, pinakilos ng 28 bansa ang isang napakalaking batalyon ng 100,000 lalaki at hinabol ang Black Dragon sa Mount Thunder Pass. Nahaharap sa hindi mabilang na mga sasakyang panghimpapawid ng labanan at ganap na armadong mga elite na sundalo ng kaaway. Ang Black Dragon ay namatay sa isang kabayanihan na kamatayan. Napaluha si Levi pagkatapos niyang ibigay ang pahayag na iyon. Sumigaw siya. Aim! Apoy! Column! Commander-in-Chief! Boom! 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 Nagpaputok ang artillery sa di kalayuan. Nakakabingi ang tunog. Kasunod nito, itinutok ng mga sundalo sa palet ang kanilang mga rifle sa langit at nagpaputok ng ilang round. Maraming sibilyan na naninirahan sa mga lungsod na malapit sa hangganan ng Tumindi. Ibinitin ang kanilang mga ulo. At nagmasid ng sandaling katahimikan. Kasabay nito, live na ipinalabas ang eksenang ito sa buong bansa at maging sa buong mundo. Nagbabagang balita. Ang Black Dragon, ang Commander-in-Chief ng Southern Plains ay bumagsak sa labanan sa Mount Thunder Pass. Pagkalipas ng 10 minuto lampas 5 ng hapon, ang bansa ay tatayo at magmasid ng 10 minutong katahimikan. Column, Diyos ng digmaan. Column, ang Black Dragon ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga laban sa nakalipas na 1 taon. Marahil ito ay para sa pinakamahusay na nakilala niya ang kanyang wakas sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass. Ang lahat ng mga channel ng balita sa estado at mga istasyon ng TV ay nag-uulat sa pagkamatay ng Diyos ng digmaan. Maya-maya, sayang 5:30 na ng hapon. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa at nagtipon sa mga kalsada, sa mga lansangan, at sa mga bakanteng lupain. Nakaharap sila sa timog. Nagmasid sila ng 10 minutong katahimikan upang parangalan ang Diyos ng digmaan. Sa lahat ng lungsod, huminto ang mga sasakyan sa mga lansangan. Tumayo ang lahat at humarap sa timog. Umikot ang mga helicopter sa kalangitan. Pinasabog ang pambansang himno ng labanan sa loob ng 10 minuto. Pagkaraan ng 10 minuto, ang kanilang mga tinig ay umalangaw-ngaw. Column, Diyos ng digmaan, ang iyong mga kabayanihan ay mananatili sa aming puso't isipan magpakailanman. Ang bansa ay nag-obserbo ng 10 minuto ng katahimikan upang parangalan ang Black Dragon, ang Diyos ng digmaan, matapos ipaalam sa press ang mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ng Black Dragon. Pinalayas ni Levi ang mga mamamahayag. Kung tutuusin, ang susunod niyang gagawin ay hindi angkop sa mga broadcast sa telebisyon. Pumasok si Levi sa Consulate General. Ang mga sugo ng 28 bansa ay narito para sa mga negosasyon. Pagkatapos pumasok ni Levi, binuhat ng ilang sundalo ang wala pa ring malay. Nalubhang nasugatan si Henry.
Pinutol ni Levi ang paghabol at nagsalita sa matatag na boses. Alinsunod sa mga internasyonal na kasanayan. Kailangan mong magbayad ng pantubols para sa bawat bilanggo ng digmaan. 1,000,000 para sa bawat karaniwang sundalo. 10 bilyon para sa isang general. At 5 bilyon para sa isang tenyente. At dahil napatay mo ang aming commander-in-chief, tataas namin ang presyo ng ilang beses. Hinihiling namin na magbayad ka kaagad. Kung hindi, papatayin sila sa sandaling ito. Inihayag ni Levi ang kanilang mga hinihingi. Sa galit, tumayo ang mga sugo. Hindi pwede, Levi, masyado kang malayo. Hell no. Tinitigan sila ni Levi ng walang awa na mga mata. Kung ganoon, ibibigay ko ang utos na patayin kaagad ang lahat ng mga bihag. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na siya para umalis. General Levi, pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin ito. Sobra na ang tenfold. Hindi natin ito matatanggap. Ang mga sugo ay umikot. Sobra. Itinuro ni Levi ang walang malay na si Henry at malamig na sinabi. Ang Black Shadow General ay nasa bingit ng kamatayan. Napatay ang ating Commander-in-Chief. Ipagdasal mo na ang Black Shadow General ay makalabas ng buhay. Kung hindi niya gagawin, ang hukbo ng Black Dragon ang maghihiganti. Ang mga sugo ay nabigla sa kanyang mga salita. Sige, tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Isa sa 28 bansa ang sumuko. Ako rin. Isa-isang nagtiklop ang mga sugo. Hindi nagtagal. Lahat ng 28 sugo ay sumang-ayon na bayaran ang ransom. Nag-bank transfer agad sila. Pagkatapos nito, tinupad ni Levi ang kanyang salita at pinalaya ang mga bihag. Sa isang base militar sa Southern Plains. Sinabi ni Levi kay James ang lahat ng detalyado. Commander-in-Chief, alam na ngayon ng bansa ang iyong pagkamatay sa larangan ng digmaan at naobserbahan ang 10 minutong katahimikan. Ang lahat ng mga sugo ay nagbayad ng pantubols. Natapos na ang pangyayaring ito. Oo, marahang tumango si James. Nagpatuloy si Levi. Ang kabuoang kabayaran mula sa 28 bansa ay nasa $8.9 trilyong. Ang pera ay kasalukuyang nasa bank account ng Black Dragon Army. Ano? 2/5. Natigilan si James sa napakataas na figure. Noong nakaraan, ang mga natalo ay nagbabayad ng bayad sa kanya. Ang nanalo, hindi niya kailanman inaalala ang kanyang sarili sa mga numero. Hindi niya maintindihan ang konsepto ng pera. Pagkarating sa Kensington, sa wakas ay naunawaan niya ang pagiging kapaki-pakinabang ng pera. Kaya, naunawaan niya kung ano ang halaga ng 8.9 trilyon. Oo, tumango si Levi at nagpatuloy. Natuyo na ang 28 bansa. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang kanilang mga bansa ay nagkaroon ng malaking pagkalugi. Tinatansya na ang kanilang ekonomiya ay hindi babalik sa mga kondisyon bago ang digmaan sa susunod na 3 taon. Nag-isip sandali si James at nagbilin. I notify ang National Treasury at ilipat ang 2 trilyon sa Finance Department. Maglipat ng 1 trilyon sa aking bank account. At gumamit ng 1 trilyon para sa paggastos sa militar ng Black Dragon Army. Hatiin ang natitira sa ating mga lalaki. Alam ni James na bawat isa sa kanyang mga tauhan ay may kanya-kanyang pamilya. Binantayan ng hukbo ng Black Dragon ang hangganan. Makakabalik lamang sila sa kanilang sariling bayan pagkatapos ng maraming taon. Responsable sila sa pagtatanggol sa hangganan at pagpuksa sa kanilang mga kaaway. Nakakasira ng loob kung kailangan nilang mag-alala tungkol sa kabuhayan ng kanilang pamilya higit sa lahat. Ang $570 milyong na hinati sa 1 milyong sundalo ay talagang hindi gaanong. Ito ay tanda ng kanyang pagpapahalaga. Ako ay nagpapasalamat sa iyo sa ngalan ng aming mga lalaki. Tumingin si James kay Levi at pinaalalahanan siya. Ang perang ito ay maaaring makuha sa mga kamay ng ating mga masisipag na tao.
Sana hindi ko kailangang parusahan ang sinuman para sa paggamit ng mga pondo. Talagang, sige, dismiss mo na, naiintindihan. Tumalikod na si Levi para umalis. Bumisita si James sa ospital ng militar. Sinuri niya ang kalagayan ni Henry at niresetahan siya ng gamot. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda ng gamot. Habang ginagawa nila iyon, ipinagpatuloy niya ang paggamot sa mga sugat ni Henry gamit ang kanyang mga pilak na karayom. Madilim ang araw na ito para kay Saul. Ang balita ng pagkamatay ng Black Dragon, ang Diyos ng digmaan ni Saul, ay kumalat sa buong bansa. Ang Diyos ng digmaan ay umalis sa mundo. Gayunpaman, nag-iwan siya ng isang walang kamatayang alamat, lalo na ang huling labanan na humahantong sa kanyang kamatayan. Nilipol niya ang lahat ng 28 elite na mersenaryo at nilipol pa ang 10,000 hukbo ng kalaban habang tinutugis buong gabi. Ang kanyang kabayanihan ay mawawala sa kasaysayan at maaalala magpakailanman ng lahat ng Saul. Sa Kalahans, nagtipon ang mga Kalahan. Thea, may naisip ka na ba? Narito na ang pagpapatawag ng korte. At magsisimula na ang paglilitis bukas ng umaga. Ibinabalik ng Xenozas ang pera sa pamamagitan ng legal na paraan. Nag-aalala ang ekspresyon ni David. Buong araw na wala si Thea. Iniisip niya kung nakuha niya ang pera. Namutla ang mukha ni Thea. Walang emosyon ang kanyang magandang mukha. Parang robot na walang emosyon. Nakaupo siya roon na hindi gumagalaw. Slam! Sa sandaling iyon, sinipa ang pintuan ng harapan ng mga Kalahan. Si Maximus kasama ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa bahay. Nataranta. Tumayo ang mga Kalahan. Pinapasok ni Maximus ang mga tauhan niya at pinaupo sa sofa. Samantala, nakatayo sa gilid ang mga Kalahan na may nakakatakot na ekspresyon. Sumulyap si Maximus sa kanila at sinabing may pilyong ngiti. Naihanda mo na ba ang pera? Thud. Agad na lumuhad si David sa sahig at nagkaawa. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Ang aking kapatid na babae ay nagsisikap na makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagtulog sa mayayamang lalaki. Malapit na akong makakuha ng pera. Blanko ang ekspresyon ni Thea. Siya ay lubos na nadismaya sa kanyang pamilya. Kunin mo siya. Utos ni Maximus sa kanyang mga tauhan. Nilapitan ng kanyang mga tauhan si David at sapilitang sinunggaban. Nanay, Thea, tatay, iligtas mo ako, sigaw ni David. Thea, mag-isip ka, mabilis. Nagpanik si Gladys. May iniisip ka. Ano ang magagawa ko? Umiling si Thea, nasa dulo siya ng kanyang katalinuhan. Tumayo si Maximus at bahagyang sinabi. I'll give you one more day. Thea, kung hindi ko makita ang pera bukas, maghanda upang kunin ang bangkay. Nang taong ito, pagkatapos mong may handa ang pera, halika at hanapin mo ako sa Osmundas Villa. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na siya para umalis. Dad, Mom, Thea, I don't wanna die. Si David ay sapilitang kinaladkad palabas ng Kalahan residence. Umiyak siya. Ang natitirang mga Kalahan ay hindi nang ahas na sumalungat kay Maximus. Puno ng luha ang mga mata ni Thea. Damaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Mag-isip ka ng kung ano-ano Thea. Kahit may nagawang mali si David. Kapatid mo pa rin siya. Tama iyan. Bilasan mo at mag-isip ng solusyon. Thea, nakikiusap ako. Ayokong mawala ng ama ang anak ko. Pinalibutan nila si Thea at nagmakaawa. Nang makita ang maluha-luha nilang ekspresyon, huminga ng malalim si Thea at sinabing, huwag kang mag-alala, may iisipin ako. Pagkasabi niya noon, bumalik siya sa kwarto niya. Sa kanyang silid, nagtago siya sa ilalim ng kumot at napaluha. Umiyak siya ng mata, tahimik na lumipas ang gabi. Pumunta si Thea sa court kinabukasan. Hindi siya kumuha ng abogado dahil alam niyang wala siyang pagkakataong manalo. Gaya ng inaasahan, natalo siya sa kaso.
Upang mabawi ang pera, pinalamig ng korte ang lahat ng kanyang mga ari-arian at naghanda pa na i-auction ang villa na ibinigay sa kanya ni James. Inutusan din nila siyang kunin ang perang inutang sa lalong madaling panahon. Hindi pera ang pangunahing problema. Makuha niya ito ng paunti-unti. Ang totoong problema ay si Maximus. Si Maximus ay isang mabisyo at cold-blooded na lalaki. Kung hindi siya makakabayad sa oras, patay na si David. Nadismaya, lumabas si Thea sa courtroom. Kahit na maliwanag ang araw, pakiramdam niya ay madilim ang kanyang buhay. Kailangan ko ba talaga ng tulong ni Xavier para malaman ito? Ayaw niyang sumuko sa kanyang kapalaran. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si James. Hoy, honey, anong problema? Nang marinig ni Thea ang kanyang boses, tinakpan ni Thea ang kanyang bibig at sinubukan niyang huwag humikbi. Hindi ito mangyayari kung ang kanyang asawa ay isang mayaman at maimpluwensyang lalaki. Nakakahiya na isa siyang walang kwentang lalaki. Wala lang. Ibinaba na niya ang tawag. Si James ay nakahiga sa isang base militar sa Southern Plains. Napakamot sa kanyang ilong. Bumulong siya. Ha! Kakaiba. Gustong magpaalam ni Thea kay James. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin iyon. Ngayon, kailangan niyang manatili kay Xavier at maghintay hanggang sa ibang pagkakataon upang ipaliwanag ang mga bagay kay James. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi, ang buhay ng kanyang kapatid ay nasa panganib. At ang kanyang pamilya ay mahaharap sa pagkawasak. Si James naman ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa Kensington. Hindi rin niya masyadong pinag-isipan iyon. Hindi siya makaalis dahil kailangan niyang manatili sa tabi ni Henry upang subaybayan ang kanyang kalagayan. Tinawag ni Thea si Xavier. Sa villa ng Watson sa Goodview Villa District. Umupo si Thea sa sofa. Bago ang kanyang pakikipagkita kay Xavier, umuwi siya upang mag-makeup at magpalat ng puting damit na nakasisiwalat. Ang makinis na balat ng kanyang leeg at mga braso ay nakalabas para makita ng lahat. Samantala, umupo naman si Xavier sa gilid at pinagmasdan siya. Nakasuot ng nasisiyahang tingin. Iniskan siya nito mula ulo hanggang paa. Perpekto. Siya ay isang walang kapintasang babae. Pag-isipan mong mabuti. Thea, hindi ako ang pumipilit sa iyo dito. Marahang tumango si Thea. Mr. Watson. Pinag-isipan kong mabuti ito. Nasa labas ang asawa ko sa isang business trip. Sa pagbabalik niya, hihiwalayan ko siya at pakakasalan ka. Kung hindi ka kontento sa akin. Kaya kung maging iyo, mistress, nakagat niya ang kanyang mga labi. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Xavier. Nahihiya siyang sabihin ang mga katagang iyon. Gayunpaman, ito lang ang tanging magagawa niya. Pakiusap, mamagitan para sa akin at iligtas ang aking kapatid. Napatitig si Xavier kay Thea. Marami na siyang nakitang di mabilang na mga dilag sa nakaraan at may mga nakipag-date pa siya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapalunok. Tanong niya, by the way, may mga tsismis na nagsasabing hindi ka pa natulog ng asawa mo. Totoo ba yan? Ibinaba ni Thea ang ulo at tumango. Tuwang-tuwa si Xavier. Hindi niya inaasahan na virgin siya. Ano bang problema ni James? Sige. Sabay tayong bibisita kay Maximus. Huwag kang mag-alala. I won't make a move on you kahit tapos na ang problema. Sa halip, ipapaalam ko sa mundo ang aming kasal. At magkakaroon kami ng seremonya ng kasal. Papakasalan kita at gagawin kitang Mrs. Watson. Hindi naisip ni Xavier na puwersahang gumawa ng move kay Thea. In love talaga siya sa kanya. Gusto niyang pakasalan siya. After our engagement, you can be a housewife. Kung nais mong makipagsapalaran sa mundo ng korporasyon, bibigyan kita ng isang halaga ng pera upang makapagtatag ka ng iyong sariling negosyo. Sa anumang kaso, malaya kang gawin ang anumang gusto mo.
Salamat. Huminga ng malalim si Thea. Siya ay nasa dulo ng kanyang lubad. Hindi siya kumakatok sa pinto ni Xavier kung hindi siya itinulak sa isang sulok. Bukod sa lahat, si Xavier ay isang mabuting tao. Maging ito man ay ang kanyang background sa pamilya o ang kanyang karisma. Si James ay walang kapantay sa kanya. Fair na. Inabot niya ang braso niya para hawakan ang kamay ni Thea. Natigilan si Thea at binawi ang braso. Paumanhin. Nagmamadali ako. Paghingi ng paumanhin ni Xavier. Masyado siyang naiinip. Maaga o huli ay magiging babae niya si Thea. Gagawin niya itong tunay na umibig sa kanya. Ayos lang. Bahagyang ngumiti si Thea at tumayo. Dinala siya ni Xavier sa Osmundas Villa. Ito ay isang villa sa mga suburb at isang base para sa Maximus. Sa silong ng villa, nakatali si David sa mga lubad. May pasa siya sa buong katawan. Samantala, umupo si Maximus sa isang upuan at hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Nang makita niya ang sugatang si David, napangiti siya. David, dadating na ang ate mo dala ang pera sa loob ng 12 oras. Huwag ka munang mamatay. Natanggal ang ilang ngipin ni David. Gusto man niyang magsalita. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa tuwing ibinubuko niya ang kanyang bibig. Dahil dito, tanging ungol na lang ang naidulot niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Maximus at sinabing, "Mister, dinala ni Watson si Thea dito. Malapit na." Tumayo si Maximus at sinabing, "Get move." Isang lalaki at isang babae ang nakaupo sa foyer ng villa. Sila Xavier at Thea. Si Xavier ay binubuo, si Thea naman ay nag-aalalang ekspresyon. Hindi nagtagal, dumating si Maximus kasama ang kanyang mga tauhan. Tumawa siya. Nagtataka ako kung sino ang dumating. Kaya, ito ay si Mr. Watson. Sasabihin ko na, Thea, walang silbing dalhin ang emperador dito. Magbabayad ka pa? Tanong ni Xavier. Magkano? Sumagot si Maximus. 1.6 billion total. For your sake. Hihingi lang ako ng bilyon. Ako na magbabayad. Hayaan mo siya agad. Napatingin si Maximus sa lalaking nasa tabi niya at nag-utos. Dalhin mo siya rito. Kabanata 403. Naiintindihan. Ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa basement at dinala ang malubhang na sugatan na si David. Tumayo si Xavier at sinabing, "Maaaring makuha mo ang pera sa tirahan ng Watson. Dadalhin ko siya dito. Sana okay lang sa iyo." "Hindi problema. Nagtitiwala ako sa iyo. Kailangan ng IOU." Iniabot ni Maximus ang isang IOU kay Xavier. Inabot naman ni Xavier kay Thea. Nagpapasalamat na sabi ni Thea. Salamat. Bahagyang kumaway si Xavier. I-drop ang mga formalidad. Malapit na tayong maging isang pamilya. Dali, dalhin mo ang kapatid mo sa ospital. Ako na ang mag-aayos. Engaged na tayo bukas. Malapit na. Natigilan si Thea. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko pa hinihiwalayan si James." Napangiti si Xavier. "Ayos lang. Pwede mo na siyang hiwalayan pagkatapos naming magpakasal." Gustong sabihin ni Xavier sa kanya na si James ang Black Dragon at namatay sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, pinili niyang manahimik. Malapit nang maging babae si Thea. Ayaw niyang makaramdam siya ng kalungkutan. Natahimik si Thea. Makalipas ang mahabang sandali, tumango siya. "Sige, kung ganoon, kita tayo bukas." Wala siyang ibang pagpipilian. Malaki ang naitulong ni Xavier. Hindi banggitin na siya ay isang mahusay na kandidato para sa kasal. Dinala niya sa ospital ang malubhang na sugatan na si David. Samantala, umuwi si Xavier at inihanda ang mga kailangang ayusin para sa kasal. Dahil banayad ang mga sugat ni David, hindi na siya kailangang ma-admit sa ospital. Pagkakuha ng gamot ay umuwi na sila. Sa Calahans,
Sinabi ni Thea sa kanyang pamilya ang tungkol sa insidente kay Xavier. Ano? Bulalas ni Gladys na may matingkad na ngiti sa labi. Dapat kanina mo pa ito ginawa. Dapat ay hiwalayan mo na si James at nagkasama si Mr. Watson. Matagal na ang nakalipas. Ang mga bagay ay tumitingin ngayon. Hindi ba? Wearing a spog look, si David ay sumandal sa sofa at sinabing, "It's all thanks to me. Thea, kung hindi dahil sa akin, walang paraan na makikasama ka sa isang mayamang tao tulad ni Mr. Watson." Ang Watsons ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Kahit anong tingin mo, 100 light years ang layo ni James sa kanya. Tumango si Alisa. Tama na, Thea. Tandaan na gantihan mo si David kapag yumaman ka na. Natulala si Thea. Hindi niya pinansin ang mga ito at dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Samantala, ang mga kalahan ay nasa isang maligaya na kalagayan. Anong pagkabaligtad ng kapalaran? Hindi lamang nila naiwasan ang isang krisis. Ngunit nakuha pa nila ang kanilang sarili ng isang kahanga-hangang manugang. Mahusay si Xavier. Di nagtagal. Ang mga regalo sa kasal ay ipinadala sa mga kalahan. Nagkakahalaga sila ng bilyon-bilyong dolyar. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Kensington. Hindi nagtagal ay alam na ng lahat ang engagement ni Xavier kay Thea. Ang kasal ay gaganapin kinabukasan sa Watsons Villa sa Goodview Villa District. Ito ay isang shell bomb. Alam ng lahat na ang Black Dragon ay sumusuporta kay Thea sa lahat ng oras na ito. Ngayon, ginagawa ni Xavier ang kanyang paglipat kay Thea sa sandaling kumalat ang balita ng pagkamatay ng Black Dragon. Alam nilang kasal na si Thea at hindi pa hiwalay sa asawa. Ganun pa man, engaged na siya kay Xavier. Kasabay nito, sa isang ospital ng militar sa Southern Plains. Lumala ang kalagayan ni Henry. Nagmamadaling inis-ikaso siya ni James. Masyadong malala ang mga sugat ni Henry. Kahit sinong ordinaryong tao ay namatay na. Gayunpaman, si Henry ay isang mandirigma na matigas ang labanan. Dahil dito, ang kanyang pisikal na tiyaga ay pambihira. Bukod dito, ang napakahusay na kasanayan ni James sa medisina ay nagpapanatili din sa kanya ng buhay. Bagamat siya ay buhay at humihinga, pabago-bago pa rin ang kanyang kalagayan. Sa isang punto, bumagal ang kanyang paghinga, at halos tumigil ang kanyang puso. Ginamit ni James ang kanyang mga pilak na karayom upang pasiglahin ang daloy ng dugo sa puso ni Henry upang mapanatili itong buhay. Puno na ngayon ng pilak na karayom ang katawan ni Henry. Tila nanginginig ang bawat karayom. Matapos magpalipas ng isang buong gabi sa ospital, naging matatag ang kanyang kalagayan. Huminga ng malalim si James nang makitang bumubuti ang kalagayan ni Henry. Commander-in-Chief, marami kang missed calls nang matapos si James sa pag-aalaga kay Henry. Pumasok si Levi sa silid at iniabot sa kanya ang kanyang telepono. Kinuha ni James ang phone. Napagtanto niyang maraming missed calls mula kay Thea. Tumawag si Scarlett. Tumawag si Zora. Kahit si Newton ay sinubukan siyang makipag-ugnayan. Sa anumang kaso, ang sinumang may koneksyon sa kanya ay tumawag sa kanya. Gayunpaman, siya ay nasa silid na sinusubukang iligtas ang buhay ni Henry mula pa kahapon ng hapon. May nangyari ba? Nang makita ang mga missed calls, masama ang pakiramdam niya. May nangyari siguro sa Kensington. Bantayan mong mabuti si Henry. Utos ni James. Pagkasabi niya noon ay lumabas na siya ng kwarto. Sa corridor, nagsindi siya ng sigarilyo at tinawag si Thea. 7:00 na ng umaga. Maagang nagising si Thea at pumunta sa villa ng Watsons. Nakasuot siya ng puting damit pangkasal. Isang makeup artist ang naglalagay ng makeup sa kanya. Nagring ang phone niya. Nang makitang si James iyon, natigilan siya. Dapat ba niyang sagutin ang tawag? Ano kaya ang sasabihin nito sa kanya? Matapos ang sandaling paglamig,
Kinuha niya ang telepono. Anong problema, Thea? Pagod talaga ako kagabi. Natulog agad ako pagbalik ko sa hotel. Hindi ko alam na tumawag ka. Nanggaling sa phone ang boses ni James. Nawala si Thea. Huminga siya ng malalim at sinabing, wala lang. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay sa trabaho. Pagkasabi niya noon ay ibinaba niya ang telepono. Naguguluhan si James. Wala. May mali sa tono niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Zara pala. Sinagot niya ang tawag. Anong mali? Way. Matapos makonekta ang tawag, nakahinga ng maluwag si Zara. James, alam kong magiging okay ka. Putol sa paghabol. Nasaan ka? Bumalik ka dali. Kay Thea, nag-aalalang tanong ni James. May nangyari ba sa kanya? Ikakasal si Thea kay Xavier Watson ngayon. Nasaan ka? Buong gabi kitang tinatawagan. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Nang marinig iyon, nadurog ang puso ni James. Ang kanyang asawa ay ikakasal sa ibang lalaki. Xavier Watson. Nagmamadaling dagdag ni Zara. Magsisimula ang seremonya sa tanghali. Bumalik ng mabilis. Kung hindi, si Thea ay magiging asawa ng iba. Nakuha ko. Binaba ni James ang telepono. Sa wakas ay alam na niya kung bakit siya tinawag ng lahat. Tila kumalat sa buong Kensington ang balitang ikakasal na si Thea sa iba. Siya lang ang walang kamalay-malay. Naglakad siya papasok ng kwarto. Nakahiga sa kama. Si Henry ay nasa ventilator. Hindi pa rin matatag ang kalagayan ni Henry. Hindi siya basta-basta kayang iwan ni James. Gayunpaman, si Thea ay kanyang asawa. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, iniutos niya, Levi. Oo, sabi ni James. Maghanda ka ng private helicopter. I-escort si Henry pabalik sa Kensington. Naiintindihan. Isa pang bagay. Nakikinig. Ginoo. Lihim na ay redeploy ang 1,000 piling tropa ng Black Dragon Army pabalik sa Kensington. Maghintay ng karagdagang mga tagubilin mula sa akin. Naiintindihan. Gustong maghintay ni James hanggang sa makabalik si Henry. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nakikipagtipan sa iba. Hindi na siya makapaghintay pa. Xavier, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Sinisira mo ang pamilya mo. Naikuyom ni James ang kanyang kamao. At ang kanyang mukha ay nagdilim. Nakapatay siya ng tingin. Hindi nagtagal. Handa na ang helicopter. Dinala ng mga sundalo si Henry, na nasa ventilator, at ilang iba pang kagamitan sa helicopter. Kasama nila si James. Hindi nagtagal. Lumipad ang helicopter at dumiretso sa Kensington. Makalipas ang 2 oras, dumating ang helicopter sa lugar ng militar ng Kensington. Naroon ang Blythe King para salubungin sila. Nang makita si James na bumaba sa eroplano kasama ang isang walang malay na si Henry, ang Blythe King ay pansamantalang natigilan. Then, lumapit siya sa kanila at niyakap si James. Alam kong magiging okay ka. Tinakot mo ako. Akala ko namatay ka sa Mount Thunder Pass. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, bata pa ako. Tsaka may naghihintay sa akin na ganito kagandang asawa sa bahay. Paano ako madaling mamatay? May oras ka pa ba para mag-joke? Nabalitaan kong nakikipagnobyo na ang asawa mo sa iba. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James. Ang Blythe King ay nagmamadaling iniba ang paksa. Ano ang nangyari sa Black Shadow? Sagot ni James. Naaksidente siya. Dalhin siya kaagad sa ospital ng militar at bantayan siya ng mga lalaki sa buong orasan. Notify me kung may nangyari. Naiintindihan. Tumango ang Blythe King at agad na nag-utos. Ipadala na ang Black Shadow General sa ospital ng militar. Pagkasabi nun ay inakbayan niya si James. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka pupunta sa Mount Thunder Pass pagkatapos makarating sa Southern Plains? Bakit ka nakipag-away sa 28 bansang martial arts gurus?
Bakit ka hinabol ng 100,000 malakas na hukbo? At bakit may balita tungkol sa iyong pagkamatay? 3/5. Dumilim ang mukha ni James. Pinadala ko si Henry sa Southern Plains para kumuha ng pera. Gayunpaman, siya ay tinambangan at dinala sa Mount Thunder Pass. Inutusan ako ng kaaway na pumuntang mag-isa. At ginawa ko. Isa itong pagsasabuatan laban sa akin. Gayunpaman, hindi ko alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya ipinakilala ko ang balita ng aking pagkamatay. Nakita ko. Ang Blythe King ay agad na nagtanong. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang nagta-target sa iyo? Umiling si James. Hindi. Ang alam ko lang ay nagsasagawa sila ng mga utos sa ngalan ni Dr. King. Kung sino siya, hindi ko pa napag-iisipan iyon. Speaking of which, pwede mo ba akong tulungan na malaman kung may Dr. King sa Saul? Binansagan. Din siyang Dr. King na gumagawa ng milagro. Naiintindihan. Ipinaalala ni James. Tandaan. Maging maingat. Nakuha ko. Tumango ang Blythe King. Pagkatapos ay nagtanong siya. Dahil sinabi mong patay ka na. Hindi ba ang iyong hitsura ay pumukaw ng hinala? Napangiwi si James. Hindi niya nais na ipakita ang kanyang sarili ng ganoon kabilas. Nais niyang mag-imbestiga sa mga anino. Gayunpaman, ikakasal na si Thea sa iba. Wala siyang ibang pagpipilian. Bakit hindi kita tulungan? Kaya kung pigilan ang asawa mo na magpakasal sa iba at magtagal. Hindi bale na. Bahaging kumaway si James. Ito ay isang personal na kapakanan. Ako na mismo ang haharap dito. Bukod dito, alam ng lahat na ang Black Dragon ay may ibang pagkakakilanlan. Iilan lang ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Napaisip si James. Parang kilalang kilala siya ng pinupuntirya niya. Maaaring ito ay mula sa gobyerno. Maaaring may kaugnayan din ito sa pagkasira ng kanyang pamilya. Nais niyang magtago sa mga anino at hintayin ang kanyang mga kaaway na ibigay ang kanilang sarili. Gayunpaman, napilitan na siyang ihayag ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam kahit ano paman. Bukod dito, hindi naman masama ang pagsisiwalat ng sarili. Kung itatago niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kaaway ay kikilos ng walang kabuluhan na akala nila ay patay na siya. Kung ibinunyag niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kaaway ay magpapatuloy sa pag-target sa kanya. Sa gayon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makakuha ng higit pang impormasyon ng tagaloob. Kung ganon, hindi kita pipigilan. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ko. Bahagyang ngumiti si James at umalis sa military area. 9:00 na ng umaga. Maraming makapangyarihang pamilya mula sa Kensington ang natipon sa villa ng Watson sa Goodview Villa District. Samantala, sa ikalawang palapag naman ay nakasuot ng puting wedding dress si Thea. Siya ay sa isang buong mukha ng make-up. Sa sandaling iyon, mukha siyang magiliw na scene. Kaakit-akit at matikas. Lumapit sa kanya si Xavier na nakasuot ng itim na suit na may bulaklak sa harap. Nang makita ang kagandahan nito, hinawakan niya ang kamay nito at tumingin sa kanya. Ang ganda mo Thea. Pinakamalaking karangalan ko ang pakasalan ka. Ipinapangako kong tuturuan kita ng mabuti magpakailanman. Ngumiti si Thea. Tinanggap na niya ito sa puntong ito. Bagamat napilitan siyang pakasalan si Xavier. Napagtanto niyang hindi naman masama ang makasama ito. Gayunpaman, naramdaman niyang pinagtaksilan niya si James. Ginamo ni James ang mga sugat niya. Sa buong panahon niya sa Callahan's, hindi siya kailanman nagbitaw ng isang salita ng reklamo. Pasensya na, Jamie, babayaran kita. Pumikit siya at bumulong sa kanyang puso. Ang Watsons ay nasa isang maligaya na kalagayan. Bagamat sila ang kinatawan ng North Kensington sa Five Provinces Business Alliance. Palagi silang mababa ang profile. Sa sandaling pinili nilang makilala, mabigla sila sa buong Kensington.
Sunod-sunod na hanay ng mga mamahaling sasakyan ang lumabas sa labas ng villa ng Watsons. Wala sa kanila ang mas mababa sa 5 milyong dolyar. At saka, ang mga sasakyang iyon ay nasa ibabang baitang. Mayroong mabilang na mga luxury car na hindi 10-10 milyon. Dumating ang lahat ng klase ng bigwigs para batiin sina Xavier at Thea sa kanilang kasal. Sa foyer ng villa, ang bawat palapag ng villa ay hindi bababa sa 2,000 metro kwadrado. May stage sa gitna ng foyer. Sa ilalim ng entablado, maraming pinansyal at komersyal na tao ang nagtipon. Ang ilan sa kanila ay mula pa sa larangan ng politika. Sa ilalim ng kanilang nagbabantay na tingin. Pumasok si Xavier kasama si Thea. Magkahawak kamay. Naka-white wedding dress si Thea. Ito ay ginawa para sa kanya. May mga kumikinang na diamante pa rito. Ang nagliliwanag na liwanag ay nagpapatingkad lamang sa kaakit-akit nito. Ang damit pangkasal lamang ay hindi ng 38 milyon. Wow! Hingal na hingal ang karamihan. Ang ganda niya. Ang swerte ni Mr. Watson. Ang swerte ni Thea na nahulog siya sa kanya. Maraming batang babae ang nagsuot ng nakakainggit na hitsura. Naroon din ang mga kalahan. Bukod sa pamilya ni Benjamin, nandoon sina Lex, Howard, at John. Sa sandaling iyon, si Thea ang pinakamaligayang babae sa Kensington. Kahit nasugatan si David, hindi niya itinago ang masayang ekspresyon sa kanyang mukha. He gathered with the youngsters of the Callahans and raged. It's all thanks to me that they got together. Kung hindi dahil sa akin, hindi makikasama si Thea kay Xavier. Nagmamalaki si David. Inangat ni Alisa ang kanyang ulo. Pinagmamasdan ang paghanga ng kanyang mga kasamahan. Sa stage, hinawakan ni Xavier ang braso ni Thea. Umakyat sa stage ang MC na may mic. Si Quincy iyon. Nakasuot siya ng pulang damit. Nakangiting ngumiti. Bumulalas siya. Mga ginoo at mga ginoo. Ito ay isang pares na gawa sa langit. Inggit na inggit ako sa kanila. Namula si Thea at bamulong. Tumigil ka na. Humajijek si Quincy. Oh, napahiya. Nakikita ko. Tumayo si Xavier kay Thea. Quincy, mahiyain si Thea. Tigilan mo na ang pang-osar sa kanya. Tumawa si Quincy. Tingnan mo Thea, hindi ka pa kasal. Pero naninindigan na siya para sa iyo. Anong gentleman? Naramdaman ni Thea ang pamumulan ng kanyang pisngi. Gayunpaman, nang makita niya ang paghanga mula sa karamihan. Natuwa siya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamasayang babae sa buong Kensington. Habang may hawak na mikropono, sinabi ni Quincy, "Ladies and gentlemen, welcome to the Villa ng Watsons. Salamat sa pagpunta para saksihan ang engagement ceremony ni Thea Callahan at Xavier Watson." Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay Xavier. Kinuha ni Xavier ang isang malaking singsing na diamante at lumuhad sa sahig. Looking at Thea lovingly, he said, "I fell in love with you the moment I first met you. Papayag ka bang maging fiancé ko?" Say yes. Excited ang crowd. Napatingin si Thea kay Xavier. Sumagi sa isip niya ang mukha ni James. Kasabay nito, sa labas ng villa ng Watsons, may dumating na lalaki. Bumalik si James mula sa Southern Plains. Matapos makumpirma ang kalagayan ni Henry sa rehiyon ng militar at malaman ang katotohanan sa likod ng engagement ni Thea at Xavier. Nagmamadali siyang pumunta sa villa ng Watsons. Dahil 11:00 pa lang ng umaga. May oras pa siya. Ito ay isang maligaya na kalagayan sa looban ng villa ng Watsons. Maraming tao ang nagkukumpulan. Ang hitsura ni James ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Di ba asawa ni Thea si James? Bakit siya nandito? Hindi ba niya hiniwalayan si Thea? Marahil ay narito siya para kumuha ng pera mula kay Xavier. Palihim silang nag-usap, nakasuot ng masungit na ekspresyon. Naglakad si James papunta sa front door.
Agad na hinarang ng ilang security guard ang dinadaanan niya. Isa sa kanila ang kumuha ng electric baton at itinutok kay James. Tumahol siya. Hoy! Alam mo ba kung nasaan ka? Ano sa tingin mo ay makakarating ka ayon sa gusto mo? Magwala ka. Napatingin si James sa security guard. Mabangis ang kanyang tingin. Pakiramdam ng security guard ay parang tinititigan siya ng isang mabangis na hayop. Unconsciously, napaatras siya ng ilang hakbang. Scram, malamig na sabi ni James. Pagkaraan ng ilang saglit na pagyayelo, tumahol ang security guard. Ito ang Villa ng Watsons. Pagkasabi niya nun, inihampas niya ang electric baton kay James. Itinaas ni James ang kamay niya at hinarangan ito. Pagkatapos, sinipa niya ang security guard. Basag. Nabasag ang mga buto ng security guard. Pinalipad siya. Pagkatapos, bumagsak siya sa sahig at napaungol sa sakit. Sa villa, lumuhod si Xavier sa sahig na may hawak na diamond ring. Naghiyawan ang mga tao. Sa pagtatagpo ng kanyang mga tao pusong tingin. Nakalimutan ni Thea ang lahat tungkol kay James. Pasensya na, James. Wala akong pagpipilian. Matapos huminga ng malalim, tumango siya. Oo, hindi ko. Isang dagandong ang nagmula sa labas ng pinto. May ilang bodyguard na bumagsak sa pinto. Then, pumasok ang isang lalaking nakaitim na jacket. Napalingon ang lahat. Nang makitang si James iyon. Namutla ang mga ekspresyon nila. Ipinagyayabang lang ni Gladys sa ibang mga kalahan ang kanyang bagong manugang. Nang makita si James, dumilim ang mukha niya. Pagkatapos ay tumayo ito at nagtungo sa kanya. Habang naka-cross arms ay sinaway niya ito. Anong ginagawa mo, James? Dapat ba nandito ka? Umalis ka sa paningin ko. Hindi pinansin ni James si Gladys at itinuon ang tingin sa stage. Mataman niyang pinagmamasdan si Thea na akmang tatanggapin ang diamond ring. Samantala, nang makita ang kanyang pagdating, natigilan si Thea. Di ba nasa business trip siya? Paano na siya nakabalik ngayon? Namutla ang mukha ni Xavier. Di ba namatay siya sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains? Paano siya napunta dito? Lugi siya. Nang hapong iyon, nagluksa ang bansa para sa Black Dragon. Kahit na walang ibang nakakaalam na ang Black Dragon ay si James. Alam niya, ang ilan sa mga tao ay nasa sabik na makita ang eksena. Maging ang mga tulad nina Alex Yates at Una Lawson ay naroon. Alam nila ang tunay na pagkatao ni James. Gayunpaman, hindi nila inakala na siya ay buhay pa. Gayunpaman, nanatili silang tahimik at nakaupo lamang doon at pinapanood ang mga nangyayari. Na-curious sila kung paano lalabanan ni James ang Watsons ngayong nagbitiw na siya sa kanyang pwesto. Matapos ang sandaling pagyayelo, tumawa si Xavier. Iniisip ko kung sino iyon. Ito pala ang manugang ng mga kalahan. Hindi ka pumapayag sa kasal na ito. Natatakot ako na wala itong kinalaman sa iyo. Tutal, tinapon ka na ni Thea. Tumingin si James kay Thea at nagtanong. Totoo ba? Ako, Kabanata 408. Bamuka si Thea at tinakpan ang bibig. Hindi niya inaasahang babalik si James ng ganoon kaga. Hindi niya inakala ang senaryo na ito. Namumula ang pisngi niya. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi pa man niya hiniwalayan si James. Nakikipagnobyo na siya ngayon sa ibang lalaki. Tumingin siya kay Xavier na nagmamakaawa. Mr. Watson, maaari ba nating ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan? Gusto kong hiwalayan ng maayos si James bago ka magpakasal. Nagdilim ang mukha ni Xavier. Malamig niyang sinabi, ano ang ibig mong sabihin dito? Thea Callahan. Ako, nawalan ng masabi si Thea. Nasa ibaba ng stage si James. Nakita si Thea, na nakasuot ng puting wedding dress. Salit-salit niyang binitiwan. Thea, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, ikaw at ako ay mag-asawa pa rin.
Hindi pa tayo hiwalay. At ikakasal ka na sa ibang lalaki. Ano ang kinukuha mo sa akin? Kahit alam ni James na napili si Thea, naagrabyado siya. All this while, siya ay walang pagod na nagtatrabaho para manatili sa tabi ni Thea. Ngayon, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Higit sa lahat, hindi man lang siya na-inform tungkol dito. Ang diborsyo ay isang simpleng bagay na dapat gawin. Kung talagang balak mo akong iwan, hindi kita pipilitin na manatili. Bumalik si James sa Kensington at nagpakasal sa mga kalahan para bayaran siya. Ito ay isang tanda ng pagpapahalaga sa pagligtas sa kanya. Hindi niya pipilitin si Thea na manatili sa tabi niya. Susundin niya ang gusto nito. Basura ka. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagtaas ng kamay si Gladys para sampilan si James. Sumigaw siya. Hindi mo ba nakikita na isa itong masayang okasyon? Bakit nandito ka? Ano ang maibibigay mo kay Thea bilang kapalit? Itinaas ni James ang braso niya at hinarangan ang sampal niya. Malamig niyang tinitigan si Gladys at tumahol. Enough! Sa lahat ng ito habang nasa kalahans. Ni minsan ay hindi ako nagreklamo. Salita lang ni Thea ang gusto ko. Pagkasabi niya noon ay napalingon siya kay Thea. Inilagay si Thea sa pwesto. Alam niyang naging unfair siya kay James. Alam niyang nakakahiya ang ginawa niya. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya nakipagtipan kay Xavier, mabigat ang utang na loob niya. Masisira ang pamilya niya. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni James, lamambot ang puso niya. Tumingin siya kay Xavier at nagmakaawa. Mr. Watson, maaari ba nating ipagpaliban ang petsa ng pakikipag-ugnayan? Pagkasabi nun, lumuhad siya. Nakikiusap ako sa iyo. Nasaksihan ng lahat ang eksena. Nakaramdam ng hiya si Xavier. Umakyat si James sa stage at tinulungang makatayo si Thea. Anong ginagawa mo? Ikaw ang asawa ko. Paano ka luluhod sa harap ng iba? James. Ako. Huwag ka nang magsabi. Pag-usapan natin yan pagbalik natin. Hinayla ni James sa braso si Thea at umalis. Bago dumating, inutusan niya ang Blythe King na tingnan ang bagay. Alam niyang napaatras ang mga kalahan sa isang sulok. Basta, James. Lumapit si Quincy at sinaway siya. Anong ginagawa mo dito? Lumingon sa kanya si James at malamig na sinabi. Shut up! Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Umungol si Xavier. Thea Callahan. Kung maglakas loob kang umalis sa yugtong ito, sisiguraduhin kung masisira ang mga kalahan at papawiin sila sa mapa ng Kensington. Lumingon si James at malamig na sinabi. Ganon ba? Kung ganoon, papawiin ko muna ang Watsons. Haha, ikaw. Tinuro ni Xavier si James at humagalpak ng tawa. Sino ka sa tingin mo? Seryoso ka bang iniisip na ikaw ang big shot ng nakaraan? Kumaway si James. Isang pilak na karayom ang lumipad at tumama kay Xavier. Natahimik si Xavier. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng karamihan, siya ay bumagsak. Bumagsak si Xavier. Thud! Isang malakas na tunog ang nagmula sa stage. Napatulala ang lahat. James! Isang malamig na boses ang dumating. Si Gavin, na nakasuit, ay tumungo kay James. Galit na galit siyang tumingin kay James. Ibinalik ni James ang titig. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Tigilan mo siya. Umungol si Gavin. Sa isang iglap, pinalibutan ng isang dosenang security guard si James. May mga miyembro pa ng police force sa kanila. Hinarangan nila ang daanan ni James. Nakaharang sa daraanan ko. Dumilim ang mukha ni James. Bitawan mo si Thea, basura ka. Bulalas ni Gladys. Hindi pa ba sapat na kahihiyan ang dinala mo sa amin? Umalis ka sa paningin ko ngayon lang. Hindi siya pinansin ni James. Nang makita ang dami ng mga security guard at pulis. Nag-alala si Thea.
Hinawakan niya ang kamay ni James at bumulong. You should leave first. James. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Walang paraan na matatalo mo sila. Umalis. Tumingin si James sa kanya at sinabing, iwan mo ang asawa ko. Ako. Nanginginig ang boses ni Thea. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Lumapit si Gavin sa kanila at malamig na sinabing, James, hindi na kayo ni James ng nakaraan. Talaga, hindi naman itinanggi ni James. Patuloy niya, hindi na ako ang James of the past. Magkagayunman, walang makakaalis sa pakikipaglaban sa akin. Dinala ito ni Xavier sa kanyang sarili. Ang pamilyang Watson ay naghuhukay ng sarili nitong libingan. Bumalik si James sa stage. Nakahiga pa rin si Xavier. Sanang magbantay na tingin ng mga tao sa ilalim. Hinawakan siya ni James sa kwelyo at binuhat. Kahit na, walang nang aapi sa asawa ko. Walang makakaalis sa pagpili sa mga kalahan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tumayo laban sa atin. Pagkasabi nito, tinapik niya ang tuhod ni Xavier. Arg! Napasigaw si Xavier sa sakit. Nagkaroon siya ng distorted facial expression. Kaya napatapak ulit si James. Sa pagkakataong ito, nabasag ang mga buto sa kabilang tuhod niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang palso at pinilipit iyon ng napakalakas. Basag! Si Xavier ay baldado. Sa wakas, siya ay itinapon sa lupa na parang patay na aso. Arg! Masakit! Ama, patayin mo siya! Napasigaw si Xavier sa sakit. Napatulala ang lahat, kay tapang ng manugang ng mga kalahan. How dare na pilayin niya si Xavier sa villa ng Watsons. Itinutok ng mga pulis ang kanilang mga baril kay James. Namutla ang mukha ni Thea. Nagdilim ang mukha ni Gavin. Natigilan si Quincy na nasa stage. Ito ang nangyayari. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong foyer. Lilinawin ko ito. Mula ngayon, ang sinumang sumakit sa aking asawa ay magdaranas ng kakilakilabot na kahihinatnan. Sa sinumang maglakas loob na puntiryahin ang mga kalahan, sisiguraduhin kung magiging isang buhay na impyerno ang iyong buhay. Malamig, brutal, at mapang-utos ang mga salita ni James. Kunin mo siya. Nanginginig sa galit si Gavin. Isa ka lang decommissioned general. Hindi ka na isa sa 5 commanders-in-chief. How dare you act so insolent? Dahan-daang lumapit sa stage ang mga pulis. Itinaas ni James ang kanyang paa at tinapakan ang stage. Nayanig ang entablado. Dumagundong. Pagkatapos, gumuho ang buong istruktura. Natulala ang mga pulis sa eksena. Anong kapangyarihan? Ang entablado ay gumuho sa isang solong stomp. Habang ang mga pulis ay nakaugat sa kanilang mga pwesto, bumaba si James sa entablado at lumapit kay Gavin. Hinawakan niya ito sa kwelyo at pinasok ang ilang pilak na karayom sa kanyang katawan. Agad na bumagsak si Gavin sa sahig. Bumagsak ang kanyang katawan, ni kahit isang salita ay hindi siya makapagsalita. Gavin, kung gusto mong mabuhay, humingi ka ng tawad sa villa ng mga kalahan. Kung hindi, mamamatay ka sa loob ng 3 araw. Pagkasabi nun, hinawakan ni James si Thea at tumalikod na para umalis. Walang pinipigilan sa kanya. Tutal, si Xavier ay nakahiga sa tabi ng gumuhong stage na parang patay na aso. Samantala, nasa sahig din si Gavin. Kitang-kita ang kanyang mga ugat. At may suot siyang masakit na ekspresyon. Nababalot ng galit ang mukha niya. Gusto niyang magsalita pero ni isang salita ay wala siyang masabi. Ang engranding engagement ceremony ay naging fiasco dahil sa hitsura ni James. Nataranta ang lahat. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang walang silbi? Walang kwentang James na salakayin ang Watson sa kanilang lugar. Hindi ba siya natatakot sa kanilang paghihiganti? Hyperlink, Thaps.
www.impressware.com/article/68010049/high inventory can be a challenge for microscope telescope companies. Amscope focused on reliable microscope telescope. Oborigirl katumbas true, T, salungguhit blank. 4/5. Pagtagumpayan ang mataas na mga hamon sa inventaryo sa industriya ng optics. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa Impressware. Ang Watsons ay kinatawan ng North Kensington sa Five Provinces Business Alliance. Ang kailangan lang nila ay isang utos para sirain ang mga kalahan. Iilan lamang ang gumamit ng wait-and-see approach. Alam nila ang tunay na pagkatao ni James. Kahit na siya ay nagbitiw at hindi na ang itim na dragon. Kahit na maraming makapangyarihang tao ang gustong patayin siya, si James ay buhay pa rin at humihinga. Ang Black Dragon, kahit hindi na isa sa 5 Commander-in-Chief, ay hindi isang taong maaaring makagulo. Bagamat hindi na tinakot sina Alex at Una kay James, hindi rin naman siya masasamahan ng loob. Gayunpaman, ang Watsons ay walang pakundangan. Sa labas ng villa ng Watsons, naka-white wedding dress pa rin si Thea. Mukha siyang mabait na parang sin. Puno ng luha ang mga mata niya. Dam-aloy ang mga ito sa kanyang pisngi. Napahikbi siya. Pasensya na, James. Nahihiya ako dito. Pero ayokong masira ang pamilya ko. Umalis. Mula ngayon, onward. Hindi na tayo mag-asawa. Masaya at nagpapasalamat siya sa lahat ng ginawa ni James para sa kanya. Gayunpaman, nasaktan niya ang Watsons. Hindi siya makaalis. Hindi siya makaalis kasama si James. Kailangan niyang bumalik para humingi ng tawad. Kung hindi, ang mga kalahan ang magiging target ng kanilang paghihiganti. Walang kalahan na makalaban sa paghihiganti ng isang pamilya na hindi kabilang ng daan-daang bilyon. Ano, sa tingin mo ba, natatakot ako sa Watsons? Napatingin si James kay Thea. Nang makitang puno ng luha ang mga mata nito, hindi niya napigil ang abutin at panasan iyon. Hinaplos niya ang kanyang pisngi at sinabing, Thea, wala akong pakialam sa kanila. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay may nagmadaling lumabas. Ito ay ang mga kalahan. Kasama nila sina Gladys, Benjamin, at Lex. May mga 20 sa kanila. Ay nalalayan ang sarili gamit ang isang tungkod. Sinaway ni Lex si James. Basura ka. Sinira mo kaming lahat. Tumingin si Gladys kay James na nagmamakaawa. Nakikiusap ako. James, hayaan mo na si Thea. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Sabi ni David sa galit. James, basura ka. Magwala ka. Pagkasabi nun, tumingin siya kay Thea at nagmakaawa. Hindi ka pwedeng umalis. Thea, kung pupunta ka, tadtad ako ng pira-piraso. Mapapahamak ang pamilya natin. Naunawaan ni Thea ang kanilang mga pag-aalala. Siya ay makatuwiran pa rin. Alam niya kung gaano ka-impluwensya ang Watsons. Hindi siya makaalis kasama si James. Sa sandaling lumabas siya sa villa ng Watsons, ang mga kalahan ay magkakaroon ng galit ng Watsons. Maluhaluhang tumingin siya kay James. Pasensya na, James. Hindi ako makakasama sa'yo. Kalimutan mo na ako. Pagkasabi niyan, nagmamadali siyang bumalik sa foyer. Humihikbi. Sa foyer ng villa, maraming nagkukumpulan. Bumalik si Thea. Kinaladkad si Xavier palabas ng mga debris dulot ng pagbagsak ng stage. Ang kanyang mga paa ay nasira, at nagsuot siya ng masakit na ekspresyon. Yumuko si Thea at nagmakaawa. Mr. Watson, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan ng pagkakataon ng mga kalahan bigyan. Puputulan ko lahat ng relasyon namin ni James. Suot ang masakit na ekspresyon.
Itinuro ni Xavier si Thea ng mahina. Thea Callahan, sinasabi ko sa iyo, you're doomed. The Callahans are doomed. James is doomed. Sumunod naman si James kay Thea. Nang makita niya ito, napangiwi siya. Masyadong maimpluwensya ang Watsons. Si Thea at ang iba pang mga Callahan ay natatakot. Para sa kanya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sirain ang Watsons. Kung hindi, hinding-hindi aalis si Thea kasama niya.